Good evening! Yan, good evening po, Pastor Francis. Good Welcome evening, po muli. good morning. Yan. So tayo ngayon ay nasa Pastor's Desk. Yan, Amen, muli tayong magtatalakay ng mga usapin patungkol sa leadership. This is our continuation lamang doon sa mga naunang pagtatalakay about leadership na ibinigay sa atin. So, Pastor, may ano ba tayo regarding doon sa mga previous topic? Yan po, sa tinatawag na ignorant, how to win the long give. Laman natin na nalaman po yung leadership. Kasi kung maganda po yung leadership, sabi na godly skills, kasi ilang po yung yung 4 years of successful go and stand. Yan, ano sabihin, mga para maging lumago, sa church, faith kung paano, anong pinag-aralan natin your values and spread aside. Yan. And then yung understand good mastery. Then na nakarang Sabado, for MacGyver, like this learning how to so ngayon nandito naman tayo no na about sa do the work. So nandito tayo sa application of leadership. No na sabi nga hindi lang nag-lead, kundi dapat yung example leader na talagang gumagawa. Yes. Ito po Amen. sa gabing working, hindi lang hard work. Great God. Amen. Yun nga kasi minsan kapag sinabi kasing leader, mostly more on command, more on demand, no? Ganun yung nangyayari na most commonly sa church man or kahit sa mga secular, ganun yung nagiging analysis na kapag leader ako, dapat utos lang ako, dapat supervision lang. So without knowing and understanding na as a part of a leader, you should be at work first, na ikaw muna talaga yung gagawa para magkaroon rin ng leadership training. So sabi nga ng Matthew 20:26, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. So tinuturuan tayo dito katulad ni Jesus, kung saan tinuruan niya yung Gentiles who exercise authority over them. Instead, he taught that in order for us to be leaders, we must become servants first. We must not conform to the status quo, especially if it entails ruling through coercion and unjust deeds over our subordinates. So dapat ganun yung thinking ng pagiging isang leader. So we must have a fairness in a leader moral obligation. So leader must as a leaders, we must have our credibility is on the basis on how we uphold truth and fairness over our organization. And like the verse of Proverbs 29:14 says, if a king judge the poor with truth, his throne will be established forever. So this verse teaches us that honest and truthful leaders are appreciated and their legacy will be known long after the reign. So bilang isang leader, dapat may mga senaryo tayo sa sarili natin o sa buhay natin na paano ba ako gagawa? Paano ba ako gagalaw? Paano ba ako magsisimula? So, dapat yung mga bagay na yun na tayo
inilalagay natin yung sarili natin doon sa pagiging leader. So, dito honestly, nakita ko nga dito sa part ng Jam, yung spiritual parents natin with Bishop Juve and Pastora Nina. So, nakita ko kung paano nila dinidelegate ng maayos yung mga activities, yung mga programs under Jam. And I know and I believe that they see to it na lahat talaga ay magpa-participate. So dito nga nakikita ko na nakakatuwa like yung program natin ngayon, 'di ba? So this year ang target natin is magkaroon ng 100,000 souls ang target natin for this year. So nakikita ko din na yung bawat isa talaga makikita mo dun sa group chat na day after day and week after week talaga nagkakaroon ng productive. Ang bawat isa ay talagang nagbibigay ng participation na nandoon yung initiative nila paano ba sila makakapag-come up, 'di ba? Doon sa program na ibinibigay ng Jam. And nakita ko na those people or those pastors and even the leaders na under the Jam na hindi sila magkakaroon ng ganong initiative kung hindi nila nakikita yung puso ng leader na meron sila, kung paano nila isinasabuhay, kung paano nila inilalagay yung sarili nila doon sa sitwasyon. And I learned from our parents that leadership is about making others better as a result of their presence and making sure that the impact lasts in their absence. So parang napakahirap maging leader. And I realized and I remember when I was working in a secular, so I learned a lot as a leader. I am tough on myself and I raise the standard for everybody. However, I am very caring because I want people to excel and what they are doing so that they can aspire to be me in their future. So leaders need to provide strategy and direction to give the leaders, to give the pastors, employees the tools that enable them to gather information and insight from around the world, so that the leader should not try to make every decision. Actually, if every actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then they are an excellent leader. So sa isang pagiging leader, parang paano ko ba ilalagay yung sarili ko doon sa isang sitwasyon? At nakita ko doon na sa bawat isa, honestly, nung time na nung nawala ako dito sa, not necessarily nawala sa Jam, nawala dito sa Mindoro, when I was in Manila, nandoon pa rin na parang hindi ka mapakali, na kahit nga nandirito na ako, nandoon na hinahanap ko yung sarili ko kung saan ako magiging busy, kung ano yung magiging participation ko doon sa program, na hindi lang ako magko-conclude na ito dahil dito ka lang muna. So ito lang muna yung kailangan mo i-set aside yung sarili mo. But then again, as a leaders na makikita mo na hindi, bilang isang follower, kailangan ko rin na i-develop yung sarili ko sa pagiging leader. At syempre, nandoon kasi yung tinitingnan mo kasi sila, nakatingin ka doon sa kung paano sila nagiging masigasig, kung paano sila nagkakaroon ng mga bagay na paano sila magdedesisyon doon sa pagkakatawag nila sa Panginoon. Actually, di ba, Pastor, kapag usapang leadership, lalo na sa church, isa sa pinakamahirap na development when it comes to the characters of every personnel. No, kapag human relations na, di ba, kaya minsan napakaraming mga nadadapa o napakaraming mga napapasok, lalo na kapag ang leader nila is very bold. Di ba? Yung tipong kapag may mga bagay na pinag-uusapan tapos boldly yung pagsalita, aaray na. Pagtapos umaray, mawawala na. Without knowing and without understanding, that's the very thinking ng pagiging leader. Sabi nga, di ba, we need to provide strategy and direction and to give every church leaders and workers the tools that enable them to gather information and insight from around the world, from around the people or the surroundings that they have, so that they can try to make every decisions
on regardless or regarding on their actions that inspires legacy for the others. So parang siguro kapag may mga ganong senaryo, especially ngayon, yung ano natin, Pastor, di ba, syempre, pandemic, dito mo makikita yung ano kumbaga napaka-challenging sa part natin ngayon, yung mga nanunungkulan sa gobyerno natin, kung paano nila i-develop yung sarili o paano sila magde-develop ng panibagong leader sa kanila. Kasi ngayon, nakatingin lahat yung tao sa sa magiging impact o sa magiging activity or programs ng gobyerno. Hindi na tinitingnan na kung ano yung magagawa ko para sa barangay ko o ano yung magagawa ko para sa aking gobyerno. Ang thinking ngayon ng tao, ano yung magagawa sa akin ng gobyerno? Di ba? Kasi kapag pandemic, hindi, pandemic ngayon, maiintindihan ng gobyerno yung sitwasyon. Hindi, pandemic ngayon, maiintindihan ng churches yung sitwasyon. So, kahit na hindi ako lumabas, kahit na hindi ako mag-evangelize, kahit na nandito lang ako, it's very understandable kasi pandemic. Di ba? Parang talagang kapag sa sitwasyon natin ngayon, challenge. It's a big challenge sa bawat isa kung paano tayo mag-create o makakapag-develop ng isang good leaders. Kung paano natin i-prepare yung bawat workers to be a good and successful leaders. Di ba, Pastor? Amen. Amen. Praise the Lord. Sinabi nga, we have go. Vision to the church. No, it will only come from God. We work upon it. Hindi natin pagtatrabaho meaning or value. So kung meron tayong gustong maate, ministry. At sa Yes. Time, our force, at we're guided by natin. We want our church to be good. No, ayaw natin na lagi na kahit pinag-aralan natin hindi naman ang purpose natin ang naman natin but Yes. we are for harvest, not follow our creator. Sabi ng Ephesians chapter 10, na tayo po ay create for good. What is the good work? Sinasabi is for the kingdom mission. At hindi po tayo kung tayo po ay patamat na. Yes. So, to grow, kailangan po natin yan. Kaya sabi dito, something involves. Ayan. So yung pagtitindas, kailangan po pagtatrabaho. Lots of hard work. Yes. Diba na, kapag natutulog ka na, wala ka na gawin. Hindi po. Meron. Kasi pag doon na, i-manage mo nakakad. Mm-hmm. No? Kasi iba-ibang Yes. Very discouraged. Pwede pastor, buhard ng pastor, at kailangan support na ngayon, sa relationship pa lang, superior sa support. Sabi nga yung word superior, hindi sabihin nyo may nakakak na the Bible is clear that if you gusto mauna, kailangan maging servant siya. Sabi nga, working or servant. Pero sabi nga, kailangan doon sa bagay yung sarili mo, doon sa subordinate ng pasang kaano ka, ang time na kailangan para lang sure and pa. At some point, endurance work, hard work,
Di lang work, hard work. Mhm. Disciple. Yes. Hindi naman sa pipilitan of the Lord God is in your heart, a commitment and a passion ano gawin yung pinapagawa. Amen. Yes. So, kahit yung salvation na kailangan mo, endure everything na yung mapagdadaanan mo, kasi kailangan mo yan, pero bawi yan. You will see, kung ma-manifest yung result ng kasipagan. There is no escape, but when you are pursuing the dream, guided by your value, perishing joy, ang gagawin mo statement no? Inuna yung pursuing the dream. Why are you working so? Hindi man din yan ago. So, hindi naman papakahirap na wala kang tumuhan. Hindi ni Pablo para ka lang sumuhin. Bakit baka ginagawa yung ganyan? When you doing hard work, bakit talagang nagsisipag, bakit nagpipiding ka, bakit pinagkakapit na lang. Yes, yes. Magawa yan ng self. As the Lord is building this country, no? Tinuturuan ka ng Lord, leader, pwede yung focus na tingnan mo sa mission mo. Yes, Your motivation is not selfish. Motivation becomes yun yung pinapagawa sa iyo, Lord. The word of God. And yung ginagawa mo to your motivation. Diba? Kasi minsan, hard work na pagkikinan ako hard work, totoo lang, pero pala self-ambition. Yes. Diba? Yung pagpapawala ka. Kailangan kayo sa'yo. What is your mission? Ano gusto mo bang natin? Ano sabi dyan, guided by Ayan na kasi values, ito na yung effect kung paano ka tao, paano mamaman, at kung paano sila manito. Kasi tandaan, more than they are looking at what you do. Diba? Yung more than sa ano ka, ganda yung tinitignan rin sa'yo kung sinasabi niya, ba't ginagawa niya? Diba? So, kailangan pagtrabaho. And experiencing joy. Yun. Habang trabaho, masaya ka dyan. Sabi nga, kailangan sabi nga, serve. Yes, yes. Amen. Isipin mo, nagtatrabaho. Wala pang biyernes sa And you can go. Yan yung mission. Paano? You progress. So kapalang, wala. Walang maatay. Gahan church. Sa service. Moral, values, at syempre, papakita ka niya kahit di ba? Dito. Siguro, diretso rin naman lahat. Kayo wala. Amen. Yes. Pero ginagawa natin yun. That is our obligation. Makita nila ano ba yung gawin. Correct. Ginagawa Panginoon para gayahin nila. Kahit gano'n wala. Pero pagkatakbo, dalawang ibig sabihin, pastor, yung mga paburan mo,
Makikita mo yung bunga, nawawala din ang kabuluhan. Amen. Pero kung hindi ka nagsipa, wala kang ginawa, wala ka rin makikita. Kaya nga sabi ko, even sa pag-aaral natin ng mga souls, minsan nagiging concert church. We are not church. Wala kanilang system. Programa nila. Pero time, nanasanay tayo na sa Sunday doon ka. Di ba? Tayo. Yung binibigay ng Lord. Na mission. Marami na kailangan ng magsipa. Bakit Yes. yun? Hindi lang ikaw ang gano'n. Encouraging the others. Deliver the whole of the work at sumama sa mission na yun. Ayan. Amen. Mark. Yan. Ayun kasi yung parang mahirap maintindihan ng isang leader kapag natitrain mo sila. So parang hirap maintindihan na the reason why we conducted leadership training, 'di ba? Tapos yung mga bagay, kaya nga sa mga churches, mayroong mga tinatawag na discipleship program, di ba? Kasi dinidevelop natin sila. Pero but then again, after those seminars, after those orientation, si pastor pa rin talaga yung gagawa. Doon pa rin yung thinking nila na, ay, di naman kasi ako pastor, okay lang. Kaya hindi ko gawin, kaya ni pastor yan. Nakita ko naman si pastor, pag bago siya mag-preach, naglilinis muna siya. O, tapos, pagkatapos niya mag-preach, nagpapakanta, di pas si pastor na lang, okay na yan, kaya na niya yan, di ba? Yung mga ganong senaryo. But then again, nami-misinterpret pa rin ng mga workers yung mga ganong senaryo. At minsan, mahirap maintindihan na the reason kung bakit mo sila binibigyan ng task, kung bakit mo sila ina-appoint doon sa mga bagay na yun, because pastors see their strength as your followers, di po ba? Kasi di ba sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 3, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourselves. So, as a pastors, we see the strength of our leaders bilang followers ni Christ. So, syempre, sa ganung senaryo, sila kapag leaders na rin sila, so as a leaders, they should be humble and do not boast. They're also encouraging for others, and katulad nga nung sinabi niyo po kanina, so as a followers, because their lack of capacity or something, they see potential in the uniqueness of their followers. Kaya ganun po yung ginagawa natin sa kanila. Kaya tayo nagkakandak ng mga orientations, ng mga trainings and seminars, 'di ba? Ng mga yung tinatawag na may mga G12, 'di ba? Mga tawag dito discipleship program, mga values formation program. Kumbaga, hindi lang tayo nagko-conclude sa theoretical as part of the Bible basis. So yung procedure na ginagawa natin as part of application ng natutunan nila. Minsan, ang sinasabi, ang ano pa nung leaders, si pastor talaga, tinan mo tayo naman pinagawa. Tamad ka si pastor. Porket may mga ano na hindi na siya gumagawa, na parang ang hirap maintindihan. Kasi ngayon nga isa sa mga bagay na mahirap ma-develop yung character. Character talaga. So as a leaders, dapat maintindihan natin, we should not see the competing of this program but complementing to the program. Kasi ito talaga yung nais ng Lord sa bawat isa sa atin. And the moment na nagkakaroon tayo ng mga opportunity, we must stop or avoid the complaint on that process, but completing. Instead of complaining, dapat completing. Na, ay hindi, whatever happens, dapat matapos ko siya kasi ito yung goal. Kaya nga, di ba, meron tayong vision, meron tayong mission, kasi meron tayong tina-target na whatever happens, rain or shine, regardless of the trials and circumstances, kailangan matapos natin. Kasi nga, yung katulad din sinabi mo, Pastor, kanina,
do it for the glory of God. Ano man yung ginagawa natin, make a joyful noise. No, make this every scenarios with gladness, kasi ito yung nais ng Panginoon sa atin. So the great leaders are tactful, so dapat ganun yung thinking and analysis natin. So as Proverbs 29:11, a fool bends all his feelings, but a wise man holds them back. So great leaders know when to open their mouths. They know when to argue and whom to argue with. They should realize that no good will come from engaging in hated arguments with people, and instead express themselves calmly and thoughtfully. Minsan ganun yung nagiging senaryo natin because of that complaint, nakakapagsabi agad tayo ng mga bagay na hindi pa naman natin nakikita o hindi naman na talaga natin nagkaroon ng proper observation, no, kaya nagkakaroon tayo ng wrong conclusion. Kaya ang senaryo, imbis na yung target na binigay natin is ma-accomplish natin, hindi, nagkakaroon ng dragging, nagkakaroon ng separation and participation yung bawat isa. No, kumbaga parang sa umpisa, okay, grupo, tapos kapag hindi ka na masaya, aalis ka na. Ang problema dun, yung kasiyahan na nawala sa'yo, itinatransfer mo pa sa iba. Kaya tuloy yung mga bagay, yung mga tao na naririyan na, imbis na magpatuloy sa kasiglahan at matapos nila, hindi. Kasi nagiging burden ka pa nila. Nagiging kabigatan ka because of that character na meron ka. No, sa isang church, napaka-importante talaga yung humbleness sa bawat isa. Minsan kasi, kapag nagkakaroon na tayo ng recognition, yung pride naririyan na eh. Nagsisimula na yung pride. Na yung tipo kapag hindi ka na napansin ng leaders mo, kapag hindi ka na na-approach ng pastors mo, no, parang ano ka na, yung tipong timid ka na, parang ayaw mo na. Tapos kapag, syempre, as a pastors or even the leaders, napapagod din naman. May mga bagay din na kailangan din natin mag-rest. Kasi sa bawat pagkakataon, di ba, kaya nga po tayo inilagay dyan, dinevelop dyan bilang leader, tayo yung magbibigay ng completion doon sa bagay na yon. Hindi yung tayo magbibigay ng consumption. Ano po, di ba? Na yung tipong, gamitin natin yung chance na ibinigay sa atin. No, dapat sabi nga, we should a people or a person who oriented, dapat makatao, mabait, maalaga. Yung puso natin dapat principled, upright, and God-fearing. So yung magandang asal, may takot sa Diyos, dapat matapat. And at the same time, dapat competent ka. Competent that taking action. Ito dapat yung nagtutulak ng pagkakaisa at naglulutas ng problema. Na iahon yung sitwasyon, ihahon yung isang grupo, ihahon yung isang church, ihahon yung isang bansa, yung isang barangay. Dapat meron kang firm in a way of courage and conviction. Meron ka dapat paninindigan, matatag, matapang, at hindi magpapadala sa anumang sitwasyon na yung tipong kapag may narinig ka lang hindi maganda, so marireject ka na, no, matatanggal na yung boost na meron sa'yo. So dapat competent ka in a way of knowledgeable, dapat matalino, malawak ang kaalaman, open-minded ka dapat sa lahat ng bagay. Hindi yung kapag nakarinig ka ng isang bagay na nasabi ng kapwa mo dahil alam mo na pinagkakatiwalaan mo siya, dahil itinalaga mo siya ng isang leader, ikaw ay sasang-ayon na rin sa kanya without proper observation and analysis doon sa talagang senaryo. So as a servant leader, dapat naglilingkod ka sa tao at mapagkumbaba. Naglilingkod ka dapat sa tao in a way na napaparangalan natin yung Panginoon. So we should have firm control and enforcement. Nagpapatupad ng batas, matapang, at may kamay na bakal. Hindi yung kapag may mga bagay na sa isang sitwasyon, no, ito yung bilang isang leader, ako honestly na ko rito kasi may mga part na minsan nagiging emotional tayo.
No? Nagiging emotional tayo sa mga situations, sa mga decisions na ginagawa natin. So, kaya bilang good leaders, we should have a willingness or have a heart of willing to take an advice. Sabi nga po ng Proverbs 11:14, where there is no guidance, the people fall. But in abundance of counselors, there is victory. So when leaders are ready and open to taking advice, their ideas become limitless. They can think of innovative ways to improve themselves and the company and also the churches. No, pastors. So, Pastor Francis, we should have, as a leaders, as a pastors, we should have the spirit of uplift others and hear their constitute wishes. So, bilang isang leaders, we should avoid or something that do not look down on people and do not think highly of themselves. But then again, we should prioritize the interest of the majority above all others. As we see the article, servant leaders for those for the ideas na ibinibigay nila. So as a scripture, I don't know kung saang part ng Philippians, but I am sure this is from Philippians na sabi doon, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than himself, and let each of you out not only for his own interest but also for the interest of others. So bilang isang good leader, dapat hindi ka lamang nananangan sa sarili mo. Dapat tinitingnan mo pa rin yung iba. So yung submissive heart pa rin. Ayun naman yung tinuturo ng Bible sa atin, di ba? Yung sinasabi ng scripture na yung gagawin natin hindi yung sa sarili nating karunungan, kundi isinasubmit natin sa karunungan at sa kaalaman ng Panginoon para yung bawat desisyon na gagawin natin may kapayapaan sa atin at may kapayapaan din sa iba. Na hindi tayo masasaktan, kundi yung burden, hindi lamang natin mararanasan, kundi mararanasan din ng iba. Kasi yung isang spirit na nanggagaling sa Panginoon, ibubuo siya sa bawat isa, kung saan magkakaroon tayo ng unity. At dyan sa unity na yan, magiging smooth, magiging easy yung gawain ng Panginoon. Yung programa na ibinibigay sa atin ng Panginoon para makaranas din ng iba sa anumang sitwasyon. Ano, Pastor Francis? At talaga tama yun kaya nga tayo ibalik iba na ba na dinigit ng atin ng alay spiritual, no, na binigay sa no, sabi nga, we're talking about yung hard work, no, na we can fulfill our dream through hard work. Hindi naman saying, yung hindi naman ganun kadali na natin vision, kasi nakikita yung lumalago at nararating na kasalukuyan o ikukumpara mo yung sarili so wala progression may something kayo na hindi pero kung hindi ka may progression may bunga o may punta so pagdating as a leader, do your work and to encourage also to become good leader. So, isa sa pinakamagandang sa Bible about hard work. Tingin ko, para ano kung binigyan ng master at binigyan sila ng talents. Yes. Para palaguin. Master, binigyan sila ng work. Amen. In the first place, working Yes. Kasi anong ginawa, diba? Kasi
Nagsabi ng Lord din, sabi niya, tingnan niya sa akin ng the Father, how you become hardworking. Don't the Bible that says kung paano sila na servant Amen. di ba yung 5 talents, nadagdagan pa ng 5 talents. Yes, yes. Sabi mo kanina, Amen. yung dalawa, complete. So, hindi lang, ang gusto pala ng work, be hard to work, but work. Amen. Be complete the work. Pero isipin mo, ano nagawa yun? Di ba yung 5 talents? Kung di ba 100%, kailangan ng work yun. Yes. Kailangan Yes, yes. Isipin natin paano ginawa rin. Or ano ba ginawa? Siya parang Yes, yes. Hindi yung ginawa ko hard work. Di ba? Tapos pangalawa niya, din. Ng dalawang talent. Amen. Pero sinabi ng Lord na ikaw ang reward mo. Yes, yes. Magpapagas. Kasi kung Good. Very bad. Ang good concern. At saka grabe yung promise ng Lord. Yes. The same commission, sabi niya, baka po, Mhm. Amen. Marami akong ginawa, pero pastor. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Isa kasi ng pastor na siyempre hindi na natin paano natin Yes. Salamat. Pero siyempre kung nalalaman ng iba yan, hindi ka Lumalaga, complete. But sa nakikita natin unang-una, wait na So, according to the ability of the sabi nga, nakakaya. Pero Pastor John, hard work tayo. Hanggang saan ba? Kahit ako nag-challenge ko. Diba pag makikita mo, ay, kung ganun pala yun. Pag gumagawa ka ng isang bagay, mission ka. Gusto mo yung ginawa mo ngayon, sa susunod na linggo, dapat Amen. Lima. Tapos linggo, 10, tapos yun. 20 na, 30. Amen. Yes, may progress. Hanggang saan ba yung Amen. Amen. So, sabi mo, ay, kung may nagawa ko, mas nalamangan ko ngayon. Tapos yung susunod daw, sabihin ko pa na nare-reach. Diba? Mayroon ka pa lang. Amen. Kasi may ginagawa. Amen. Amen. Talagang puso mo ay talagang puso mo sa sarili mo, hindi ng sarili ka. Dahil strength, kahit hindi tayo condition, Yes, yes. Magugulat ka na ng sarili na galing. Kahit sa physical sa gamot. Pero kung mayroon mo sa sarili ng talent, hindi sa kanya, ginawa niya. Yes, yes. Nasa master. Diba? Ganun tayo. So, nandiyan siya. Din marami siya ginawa.
ayaw kumilos. Yes. Nakikinig lang ako. Pag i-disciple, sila makikinig. Pero pag sa tutupin na, di ba? Yung totoo po, kaya ka mayroon. Yung mga training with the word, Yes, hindi lang yan para Amen. tumalino hindi lang yan para tumalino kasi hindi lang yan para magpupulong ka lang, hindi talaga lang magpupulong sa kung paano ka, paano mo gumawa. Sabi nga, ang pagmamahal sabi nga yung sa salita, Amen. Amen. pero sa isang hindi gumawa, wicked, and lazy servant. Yes. Kung isang bahagi, nasa leadership ka, leader ka, pero ayaw gumawa. Eh, sabi ng Bible, unreadiness. Ay, hindi pa ako nagsasabi, wicked and lazy servant. Amen? Yes. Sabi nga, yung sa'yo, lima. Kasi sabi nga, ikaw pinagkatiwala. Ikaw pinagkatiwala sa'yo ang kung local church sa'yo. Di ba dapat yung mentality natin ay we will do everything just to please God. Amen. Sabi natin, encourage people, bring people. Sabi ng salita ng Diyos, how beautiful is the feet of those who bring good tidings. Amen. So yung pinagkalog sila magpakahuli. Amen. Pero hindi Amen. lang basta pangalan yun. Position mo. Kailangan trabaho. Amen. Amen. So, sabi pa rito, no? I have learned that working hard that is perhaps part of the no? Na miracle natin natin. So, what is your first word? Drain you. Make you think. And at times, minsan diba? Talaga. Nadidrain ka. Yes. Kasi may ginagawa ka. Hindi ka naman madidrain. And make you think na creativity mo, yung yes mo, diba? Pero alam mo, Pastor, I believe that there are Christian that appointed or anointed that. Naniniwala ko. Amen. We can all be word, but there are certain anointing na talagang merong pinipili mo, na talagang kakaiba. Yes. Amen. So, sabi dito, leadership is hard work. If you signed up for anything, you are in the you wrestle the rest down, solve it. And you will learn. Amen po ba? So, Amen. parang isang leader para tutuin niya yung ginagawa gusto. No, hindi siya basta kasi mapagpili sa pilihan. Sabi ng Second Records, but you be strong. For them reward. Amen. Hindi naman natin sipag ako. Kasi pag ako dahil hindi. Pero that's automatic. Sabi nga, doon kasi in the after that, no? Stop saying no, wala na trabaho. Yes. Amen. So, Amen. dito pala, kailangan natin surat debe. Wow. Sabi nga, tupan namin ang ibang diba?
Sa head. Amen. Sa head, sabi niya. Yung point ko lang, hanggang saan ba ang kaya? Yes, yes. Hanggang Hanggang kailan kailan ang kaya pushing. Amen. Alam mo, marami sa atin. Hindi Hindi pa natin na ating may buhay ka pa. Yes. Kaya ka pa. Amen. Kaya Ano pa ganang verse ng all things. Amen. Isipin mo yan, napirang mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Lord, yung ginagawa mo. Yes, Hindi ko, Lord, yes. kaya, Lord, pinapagawa mo. Hindi, kaya mo yan. Sabi ng Panginoon, all things. No? Through Christ to strengthen. As long as marami yung puso mo, as long as marami yung focus mo, yung right, kahit gaano kapagod, hardworking ka, at the end of the day, for your strength. Yung ginawa mo ngayon, masigit pa yung gagawin mo. Hanggang sa Amen. maging hanggang sa sabi niya sa Lord, good. Well done. Amen. Amen. Kaya nakakatuwa yung word na yan. Actually, it reminds me doon sa promises ng Panginoon talaga na minsan kasi bilang isang leader, especially when it comes to evangelism, minsan kasi namimili tayo ng evangelize natin. Kaya nga importante na kahit yung tawag dito yung spiritual parents natin lagi sinasabi na kahit isa, wag kang mamili. Kahit isa, i-count mo siya. Kasi hindi mo makikita na yung isa na yan, siya pala yung gagamitin ng Panginoon para maraming makakilala. So I remember Andrew. Kung pinagkait ni Andrew yung pagkakilala niya sa Panginoong Jesus at hindi niya isinir ito kay Pedro, wala sanang maraming makakakilala. Pero nagkaroon ng Pedro dahil kay Andrew. Kaya na maraming nakalaya at nakakilala sa Panginoon. Kung ipinagkait ni Ananias at hindi siya sumunod sa Panginoon, hindi magkakaroon ng isang Paul na maraming makakakilala sa Panginoon. Pero dahil sa isa na yon, pareho nilang pinahalagahan at yung isang pagpapahalaga ang ginamit ng Panginoon para maraming makakilala at makalaya. Kung ipinagkait ni Hur, no, yung kanyang ability, yung kanyang pagiging leader, pagkakatawag, kung ipinagkait niya doon sa laban at hindi niya tinulungan si Joshua na itaas yung kamay ni Moises habang nakikipaglaban, hindi sana nakapagpatuloy si Moises at hindi sana sila nanalo. Pero dahil kay Hur, yung isang yun, minsan ganun tayo lagi kasi nating hinahanap yung recognition sa iba, na kapag hindi tayo napiplease at hindi tayo nami-mention ng karamihan, hindi natin pinapahalagahan yung kahit isang kaluluwa without knowing and understanding that very one soul will equivalent na masasabi sa iyo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So, I remember the promise of God doon sa book of Matthew 45 to 47. Sabi doon, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpalang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. So, that's the reason why Jesus sets yung word na yun na, well done, good and faithful servant. That's why delegation is very important. Kaya nga, as a leader, we should strive to avoid the unpleasant traits of one's own personality for us to have successful human relation. And that was selfishness, sarcasm, defensiveness, self-pity, and moodiness. Minsan, ayun yung nagiging hindrance na, dahil iba yung damdamin ko ngayon, iba yung mood ko, so hindi ako gagalaw, hindi akin lang to. Kapag hindi mo gusto ay hindi, sa kanya yan. Sa kanya yung word yan, hindi yan sa akin. So,
as a leader, we should begin with the desire to achieve, the desire to raise the standard, the desire to attain goals. Why achieve? To achieve, the leader must set goals. And to set goals, the leader must make decisions. To reach the goals, the leader must plan. And to plan, the leader must analyze. To analyze, the leader must implement. To implement, the leader must organize. And to organize, the leader must delegate. To delegate, the leader must administrate. To administrate, the leader must communicate. And to communicate, the leader must motivate. To motivate, the leader must to share. To share, the leader must to care. To care, the leader must to believe, and to believe, the leader must set goals that inspire, believe, and the desire to achieve. Thus, the process of leadership begins and ends up with goals. Yan dapat yung striving thinking natin, striving thoughts natin. That whatever happens is not about us, but it's all about God. Hindi porket ayaw mo, hindi porket galit ka, kundi porket yung sa sitwasyon mo parang hindi mo kaya, as you says, Pastor Francis, sabi nga 'di ba ng Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. No? Even Paul, sabi niya, di ba, nag-desire siya, he pleaded not once, not twice, but 3 times sa Panginoon. Sabi niya, Lord, alisin mo sa akin to. Alisin mo sa akin tong sakit na to, tong kahilaan na to. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon na, sige, dahil lingkod kita, dahil leader ka, dahil tapat ka sa akin, aalisin ko yung burden mo na yan. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient to you. Meaning to say, walang bagay na hindi natin magagawa kahit uncomplacent pa sa sarili natin. Kasi yung mga kahinaan na yan ang gagamitin ng Panginoon para maraming makakilala. Yung mga bagay na pangit sa kaisipan mo, ang gagawin ng Panginoon para makakita mo yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon para makalaya ka. Kasi the moment na palagi nating tinitingnan yung mga bagay na pangit at mahina sa buhay natin, we cannot do the things that God called us. But God says, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Amen. Pastor. I-impress sa akin. Ano man ang meron tayo ngayon. In our church, ministry, no? Amen. Na situation natin. This is because of the heart of the fire. Yes. Dahil hindi natin ang discipline to share the word of God death. Nakita po natin yung Pablo. Pablo. Nakita mo Pablo. Na-endure. Ang kanyang Amen. siya. Diba? Pero nayanan niya lahat ng condition niya na try. No? Dahil sa hard work na yung Christianity na minsan sa kanya ng Lord na sabi nga mag-go to preach na siya na ginawa. Amen. Tayo mga bunga. No? From the long way ng pagsikapas na mga Yes. And I think one of the reason bakit sila matagumpay in the isipin mo si Pablo, kung paano siya mag-ibig, hindi na lang kapulahan. Pero ang ginagawa niya, butter. Yes. Pero yan, sa pagtuon sa kunang letter, sabi nga, na-inspire mga tao. Amen. Amen. Kung paano siya Espiritu ng Diyos. Without God, hindi na magagawa yung mga bagay. So, tayo, serve in Amen. sabi ko ng Bible. So, kung nakita natin ng example, Paul, Peter, no? James, kung paano sila nagpapakita at nagpakita ng mga siya ng kasalanan.
Di ba dapat ito natin sa atin na dapat working tayo. Amen. Minsan kasi wawan passion dumating tayo sa mga pagputo na parang gusto alam mo yun maganda yung mundo maganda yung nangyayari vision masarap visualize sipag dumaan ng problema no makaharap doon po yung kakaroon natin ay kailangan ko ba tuloy ko na parang hindi tayo Yes. no mas kasama natin kailangan natin tapusin yung ating pinapagawa sa atin. Remember, something in our heart that may God. Mhm. Meron nilagay sa Panginoon natin bakit ginagawa natin. Bakit tayo magsisipag dahil may ibigay ang atin sa atin. Amen. Amen. Hindi ko kagustuhan ng Lord sa buhay. Yes. Ayan. So siguro pastor natin na statement regarding the topic leadership Mhm. na yung straight so good of times. Mhm. Amen. Amen. Sige, yun, masyado hitik yung mga kuha natin regarding dun sa topic natin about leadership. So, is it true na hindi madali ang isang ministeryo lalo kapag ito ay patungkol sa Panginoon? Kasi may mga bagay talaga na ang kalaban mo rito, unang-una sarili mo. Pangalawa, yung iba't ibang karakter ng tao sa mundong kinabibilangan mo. But then again, ito yung challenge sa atin ng Panginoon kung paano tayo lalakad, kung paano natin isasakatuparan yung pagkakatawag sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga leaders ng church, bilang mga pastors. But then again, I'm hoping and I'm praying na ang lahat ng ating tagapakinig at manonood ngayong gabi ay natuto sa ating talakayan about leadership. And palagi nyo pong abangan ang ating programang The Pastor's Test para patuloy pa tayong matuto at mas lumalim pa sa pagkakatawag sa atin ng Lord. Na Pastor Francis, may dadagdag ka pa? Amen. So siguro yung verse na to, and then I will explain it. Proverbs 6:16. Go to the end. Mhm. Consider her way wise. Yes. Without having any chief, officer or ruler, return to bread and summer, and that is their food. So, isang magandang halibag sa ating ganda. Kung meron na matutunan ng kanyang karunungan, no, na how we gathers, no, food in the harvest. And I believe dapat maging tulad tayo maging laggard. This is not the season to become lazy and to become. This is the season to step up, okay? No? To be hardworking. Sabi nga, that's coming soon. Alam natin, sabi nga, hindi na lang ang doktor, hindi na lang last day, last hour. Amen. So ano bang dapat natin gawin? The laborers, the harvest, but the laborers. No, ang Panginoon ay nag-aaral ng mga harvester na maglilingkod sa trabaho. So this is the season. At hindi na gawin ng isang tao. Hindi na kaya gawin ng pastor. So the Indian statement, our church is united. We do the work na ipinagkatiwala sa Panginoon. Mas marami tayo.
And for that, Amen. 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 So, before we end, I would like to encourage everyone also and to motivate this very verse of God. Sabi po ng Luke 6:39, He also told them this parable, Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? It means that leading without a goal is leading blindly. Leaders who have no idea what to do are leading their leaders and employees to failure. Leaders are focused on a clear path to achieve their goal. So yun po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Huwag kang maging basta leader lang. Kailangan makapag-create ka ng isa ring magiging leader na tulad mo na merong passion and at the same time yung achievement, yung motivation ay palaging nasa Panginoon. Hindi yung nabubulag lamang tayo sa mundo na ginagalawan natin pero hindi natin sinasala yung salita ng Panginoon bago natin gawin ito. So, yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa lahat. Before we end, Apo. Amen. Sige po. Let us pray. Heavenly Hallelujah. Father, salamat Amen. Lord, mga salitang ito, Panginoon, to snatch it from the heart, Lord, we pray for more souls. Lord, sa aming mission, Panginoon, Yes, Lord, Jesus. Lord, we declare right now, the fire, Panginoon, nagsimpag, Lord, Panginoon, mga kapatiran namin, that we will be united, one mission, Lord, and go, preaching the gospel, to bring people, Panginoon, Lord, we can only do this, Lord, through the Holy Spirit, na magagabay natin. Lord, we strengthen everyone sa lahat pa ng mga in the mission na aming gagawin. At lahat ng ito, ay kayo lang namin only in your glory. Lord, touch the heart of the Yes, Jesus. hawakan mo bawat leader, Yes, Lord Jesus. hindi lamang Panginoon, mag-work, work with a whole heart, with passion, Amen in Jesus' name. all and everything. Yes, Jesus. Namin Panginoon. Amen. 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 Maraming salamat po sa akin. At ako po sa Pastor Philippine Church 3. Kasama ko si Yan. So muli po, maraming salamat po sa ating lahat at magandang gabi. Muli po, samahan niyo po ulit ang ating mga pastors sa ating programang The Pastor's Desk. Paalam po. God bless. Thank you sa mga televiewers.